Okay, tuloy natin mga kapatid. Sabi niya rin nagkaroon siya ng change ng priority. Now, hindi ibig sabihin na iwanan mo lahat. That's wrong. Ang point na lang na si Lord ang ganyan. Kasi alam naman ni Lord, kung siya ako din. Kahit unahin ko yung asawa mo, yung anak mo, alam na ba, siya. So, si Father, nagkaroon siya ng change priority. Kasi nga, nagkaroon siya ng malalim na experience sa ating Panginoon. Sabi niya dito, from this time on, let no man be troubled of me, because my body is marked with the mark of Jesus. Sabi niya, hanggang ngayon, wala nang pwedeng magkabala sa akin. Baka alam ko rin, na ang katawang dito, o ako, ay para kay Kristo. So sabi niya, magkakaroon ka ng change of priority. Okay? Pero sabi nga naman, nagkaroon ng before na maling introduction ito, lalo na nung ako ay nabigyan ng lisensya as a pastor sa aming denomination. So, ang thinking ko, kasi na gano'n ang teaching sa akin before, pag naging pastor ka, dapat iwan na. Kasi yung teaching sa akin. Sabi ko, hindi iwan. Pati yung girlfriend ko, hindi ko iwan. Kasi akala ko dapat iwan na. Nag-reaction pala. Kasi nakita ko, nabuksan ako sa pag-ibig ng Diyos. Gusto na pala ng Panginoon. Pag nag-ministry ka, dapat nag-enjoy ka. Actually, ministry is rest. Hello. Ano nangyari mga kapatid? Dahil tinitawag ko lahat yung mga gusto kong gawin. Nag-stress ako mga kapatid. Kung makikita nyo yung picture ko, mga 2006, 2007, 2008, ay grabe. Bumaba talaga ako mga kapatid. Tapos nagbabasketball ako, so kaniginin sa'yo. Bakit? Mataba na eh. Hindi makatakbo eh. Pag naglalakad ako, dahil parang elder namin. Siguro mga edad na 65. Pero pag naglalakad kami na paawon, ako hingal na siya, hindi pa. Kasi bakit mali? Mga kapatid, gusto mo paglingwaran ng Diyos, mga kapatid. Gusto nyo pag maglilingkod ka, dapat naglilingkod ka kasi hindi dahil obligado ka, hindi. Naglilingkod ka kasi alam mo, siguro na kung na sinabot. Amen! Ang mga kapatid, lahat tayo mga kapatid, tandaan natin dito mga pastor, lahat tayo ay lingkod. Amen. Kung ano man ang gagawin mo, gawin mo sa akin. Amen? So, ayaw niyo yun. Lahat ng mga pagpapasya sa'yo, as long as it's good. As long as it is good, huwag mong bilang. As long as it is good. Isa pa natutunan ito mga kapatid, isa pa isa natutunan ito. Do not, ang tawag dito, ayan, do not postpone happiness. Lagi na isang preacher. Ay, hindi na pastor. Mga kapatid, kung may pagkakataon maging masaya ka, maging masaya ka. Kung may postpone, susunod na lang. What? Kasi susunod, maging masaya ka. Pag di mo kasi ito mangyayari. Yan ka na naman eh. Nakadepende ka sa sarili mo eh. Tumingin ka sa ating Panginoon. And He wants you to be happy. Kahit yung pagbibigay sa atin dito mga kapatid, dapat masaya sa akin ginagawa ko. Diba? Gusto pag masaya ka mga kapatid. Pag ang focus mo sa Lord mga kapatid, kahit sino pang mag-reject sa'yo, kahit sino pang mag-injure sa'yo, hindi ka mapekto. Bakit? Kasi alam mo na, kay Lord yung pagpapalang. Bakit ayaw mo? Di ba? Pero nakalaan. Kaya wala ba kami nakalaan para sa'yo? Hindi naman pala mga kapatid eh. Baka ma-discourage pag hindi-injure ka. Baka ma-discourage pag hindi ka sinisipo. Kasi bakit ang mata mo na sa ating Panginoon? Para man natin. Amen? Kung nagkaroon ng case of priority, istapa na lang ngayon mga kapatid. Pwede ka naman sa bahay na naman mulog muna eh. Mamaya ka na dumating ng alas 12, wala muna eh. Pero ba't nandito ka ngayon? Kasi nagkaroon ng change of priority. Alam mo na dapat, unahin. Amen? At ang gusto ng Panginoon, pag gagawin mo yun, hindi obligasyon. Kahit kayo mga kapatid, gusto nyo, ginagawa nyo dahil. Kasi mga kapatid, hindi ka pupunta sa church dahil you are obliged. Because you love to go to church. Babasa ng Bible, hindi kasi obligation. But you love going to go. Ang ba mga kapatid? Lahat yan mga kapatid dahil. Amen. Walang panginoon. Amen. Na-share ko natin mga nakakatuwa ako sa ating church sa Kahowa. Tapos nag-preach ako, sabi ko sa kanila, alam niyo magpapalain lugar na ito.
Bakit? Kasi nandito kayo eh. Dahil nandito kayo, nandito ang pagpapalagay. Sabi nyo, may inyo mga kapatid. Pagkagawan kayo ng magandang kalsada. Ano ba ngayon nagsimula na ito sa ito? Ano na? Kasi bakit? Kasi nga, kapatid kayo pag ng Diyos, bakit? Kasi nila anak doon eh. Kaya nag-bless yung lugar. Sabi mo? Ito, gano'n din mga kapatid. I-bless yung pamilya mo, yung lugar mo, bakit kasi nandun? Amen? Yung company ko mga kapatid, ano ba? Ay grabe, sasabog pa ang company nito. Bakit? Kasi nandito tayo. Nandito ang kapwa ng Diyos. Amen? Lumata kasi na, nangyayari ito sa 2G, Wings of Champions. Hindi nila alam, ginagawa lang tayo ng lahat ng pagkakana, lahat ng tagumpay. Amen. Amen? Pagkakana natin sa Panginoon. Glory to God. Sa kanya, yung circumcision was hindi na importante. No? Kasi nung panahon nila, because siya ay Hudyo, circumcision, napakahalaga. Kasi pag hindi ka circumcised, eh hindi ka part ng legal half. Because sa kanya, nung nalaman niya yung biyaya ng Diyos, hindi na importante. Ang word na is irrelevant na siya. Bakit? Sabi, hindi na mahalaga yung circumcision of the flesh. Ang mahalaga, circumcision of the heart. Amen? Kaya sabi ni Pablo, wala nang Hudyo, wala nang Gentile sa paningin ni Lord, lahat tayo iisa kay Kristo. Ito nga, we are blessed mga kapatid. Kasi ganito yung pangako kay Abraham. Una, sabi na, sino mo yung mabuhanin mo yan? Lahat yan, yung magiging living. Buhangin yun mga kapatid. Dami nun. Oh, pero ang revelation nun, yung mga lahi niya dito sa lupa. Kasi earthbound yun eh. Sun. Kung tumingin niya sa langit, nakita niyo yung mga stars. Sabi naman, yan naman, yung mga living mo. Ang point niya, heavenly, kasi tayo yung mga Gentiles. Kasi kailan naman hindi tayo pwede maging Hudyo. Kasi na tayo. Kaya naman ipilit maging Hudyo ka, hindi tayo maging Hudyo. Kasi sinilang ang Pilipino. Pero ang good news mga kapatid, tayo yung mga heavenly. Amen. Amen. Imagine, heavenly. Ano ba mga kapatid, bakit? Kasi si Kristo, yung sabi na ang nagtuli ng ating mga puso, yung mahalaga na yun. Amen. Ito, circumcision kasi kasi rin sa anak, sinutuli talaga 8 days pag pinanganak yung lalaki. Kasi para sabihin na siya ay bibili. Abraham. Pero ngayon, sabi ni Pablo, hindi na mahalaga yan. No? So, dati kasi mahalaga siya natin yung bata. No? Naalala ko ng braces ako. Kasi naalala ko ng braces ako. No? Bakasyon. Marami. Tama, hindi na mahalaga kung tuloy yung hindi. So, yun. Sa Bible yan. Ang mahalaga kasi yung circumcision of the heart. Hindi, yun, tama yun. Pero so, yun, kasi na salvation na is okay? There's no longer circumcised. Kasi before, hinati ang tao eh. Nung panahon nila, circumcised siya uncircumcised. Ano yun, Hudyo siya hindi Hudyo. Pero sinilang si Hudyo, kasi si Kristo namatay sa krus, hindi na mahalaga yun. Kasi ang mahalaga sa Panginoon yun, yung puso niya. Pag Amen. Tama ng Panginoon, amen. Amen. Naalala ng Jesus ako eh. First year, di ba, yung mga bata mo, hindi ka pa ulit. Yan ha, nilulong ka, di ba tuloy? No? Yung papatuloy na ako. Kasi pa hindi na mahalaga yan. Pero ano mga kapatid, mayroon yan ha. Alam mo, si Lord matalino eh. Matalino siya. Bakit niya inupush yung pagtutuloy? Bakit? Una kasi covenant siya. Kasi once na tinuli, may dugo. May meaningan eh. May covenant, may dugo. Pero pag tinanong ngayon sa medical, mahalaga yung pagtutuloy. Kasi bakit? For hygiene. Amen. Matalino kasi si Lord eh. Sabi nila, pag di ka daw tuloy, yung anak mo yung puhugin. Sabi nila, pero hindi mo gusto yun. Amen. Amen. Tama, no? Glory to God. O dahil the new creation in Christ was now matter. Yan ang mas mahalaga. Ano yun? Yung bagong dalang o yung bagong pagkatao. Right? Hindi ba rin nakapag-recover sa mga kaya? So, balik tayo na natin. Okay tayo? Okay. Ephesians 4:22. Sabi niya that you are to put away, okay, in relation to your earlier way of life, the old man.
So, sinasabi ng Bible, yung lumang ikaw, ang tawag yan, old man. Old Yung man. lumang pagkatao. Okay? Which has become evil by the love of deceit. Now, and be made new in the spirit of your mind. Okay? And put on the new man. Yung bagong pagkatao. To which God has given life in righteousness and a true and holy way of living. Now, listen. The new man is Christ in you. Hindi ko mapatid, ha? Yung new man is Christ living in you. Kaya when you accept Christ, hindi niya ayusin ang buhay mo, hindi. Pag nakay-Kristo ka, tatanggalin niya yung luma, siya yung bagong buhay. Amen. Okay? Since we are thinking na the Lord, no, will fix your life. No, He will not fix your life. Actually, yung old life mo, tatapon niya. Bakit? Kasi siya na yung bagong pagkatao. Amen. No? Kaya mga kapatid, matatagpuan mo, kaya mapagkatagpuan mo yun, kung before meron kang bisyo mga kapatid, okay, sumisira sa katawan mo, si Kristo na ang pwede makapaglayan. Okay? Kung yan, meron kang mga habit na hindi maganda, si Kristo makapaglayan. So kung nag-fail ka, still, no, I am righteous in Christ. Nag-fail ka, I am righteous in Christ. Lagi mong sabihin niya. Makita mo, mapagtakin. Amen. Pwede ba mga kapatid? Tama ba mga kapatid? So we have a new life in Christ. The new creation. Kaya yung pangalan ng church natin, Jesus New Creation Fellowship. Mga bagong nila. Okay? Kaya if you want to join us every Sunday, pwede tayo mag-church sa Sunny Name, San Luis. Pwede namin kayo mag-church sa Kabawa. Mas malapit sa inyo. Diba? Ang mahalaga, nag-gather tayo para sumumba tayo. Bakit? Kasi na tayo yung bago. Di ba, partner? Bago na. Bago ka na. Hindi magbago ka na. Bago ka na. Tama mga kapatid, salamat natin ng Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. So sabi niya, blessing those with the same priority. Asking for us, okay? Yung ganyan verse. So maganda yung verse. Ano, makikita mo kay Pablo, pag nagbibigay siya ng benediction, yung mahalaga yung benediction, yung every time na after ng service, nag-bless yung pastor, napakahalaga yung kapatid. Kasi nag-receive ng blessing. Kaya dapat, pag mag-church ka, hintay yung benediction. Kasi meron mga nag-church, kumalit agad eh. Hindi, mahalaga yung benediction. Pero dito na si Pablo, pag nagbibigay siya ng benediction, always the grace of our Lord Jesus Christ. Hindi nawawala yan. Kasi alam niya, ito ang susi para magkaroon. Kaya lagi ng kanyang benediction, may the grace of the Lord Jesus Christ be with you. Laging ganyan. The grace of our Lord Jesus Christ. The grace of our Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi alam niya, yan ang mahalaga. Amen? Lalo, every moment, no, yung biyaya ng ating Panginoon. Diba mga kapatid? Kaya hindi mga kapatid, we will be successful talaga. Why? Because of the grace of the Lord. Amen? It is baga sa Panginoon, it is finished. It is done. Yung buhay mo is done. Sabi niya, you have a good future. Pag sinabi mo good future, you have a good wife, or good husband, good children, nice house, 5-story house, diba? Nice car, oh, nice cars, diba? Nice car, Monday, puti, Tuesday, blue, Wednesday, green, Thursday, pink, Friday, rainbow. Pwede ba yun? Tama natin ba? Amen? Sabi nga sa Jeremiah, potential Lord I am Jehovah, sabi nga, who created heaven and earth. Is there any difficult for me? Ang point niya, hindi bang mahirap sa akin? Ako lumikha ng langit at lupa. Sinasabi sa'yo ng Lord yan anak, ako gumawa itong lahat. At ginawa ko ito, wala akong ginamit, salita ko lang. Hindi pa kayong pangarap. Kaya naibigay ng Lord. Amen? Pero bakit ganun? Minsan parang ang tagal, actually hindi siya matagal. Ito yung proper time na natin. Sabi ng Ecclesiastes 3:11, I think.
He made all things beautiful in His time. Ano ibig sabihin? Pag in His time, it's beautiful. Kaya nga pag sa blessing, hindi time, wala sa timing, hindi beautiful. Pero pag ang blessing, nasa timing, Amen. amen? Ganun ang bless natin. Ano yun? May proper time. Sabi mo, partner, may proper time, Proper time. sa blessing mo. Oh. Amen ba mga kapatid? Amen. Glory to God. So the grace of our Lord Jesus Christ, pag be with your spirit, so be it. Sa ibang translation, it amen. Okay? Kaya pag nag-preach ako, may word na, sabi mo, amen! Pag-preach ka, parang sinasabi mo, mangyayari ko sa akin. Mangyayari ko sa akin. Amen? Kasi bakit? Dahil sa biyaya ng Amen. Kaya conclusion mga kapatid, si Paul, sabi niya, wala siyang ibang pagmamalaki, but yung transforming power of Christ Jesus. Mga kapatid, ang plano sa iyo to give you, number one, He will advance you. Okay? He will prosper you. Amen, ano ba? He will give you hope and a good future. Sabi niya sa John 10, I have come to give you life and have it abundant. Amen. Kasi ba yung mga kapatid? Buhay na ganda. Ano ba ako nag-gusto? Dahil pa ako ng Panginoon yan, pamawakan. Ang good news mga kapatid, Amen. pwede tayo mo lahat, sabi mananalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga nito. Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa linggong ito, Panginoon, marami ang mag-commemorate, Panginoon, na yung ginawa sa iyo. Nadalangin ko na magkaroon ng breakthrough sa lahat ng tao. Makita nila ang lalim ng pag-ibig. Makita nila ang lawak ng pag-ibig mo. Kami naman magkakapatid, Panginoon, patuloy mo kami pangunahan. Lord, sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang aming priority. Because you are, Lord God, ang nagbigay ng lahat ng bagay. Lord, nagmamahal kami dahil ikaw ang nagmahal sa amin. Nagbibigay kami dahil ikaw ang nagbigay Yes. sa amin. Pwede ba nalita sa ating mga kamay? Sa ating Panginoon? Hallelujah. Yes, Lord. Mga kapatid, nandito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kung hindi ko alam kung anong kinaharap ko ngayon, pero si Lord, alam niya ang kinaharap ko ngayon. Alam niya ang need mo ngayon. Kapatid, kung ano man pangangailangan mo, rest assured, darating ang si Lord ang Lord, nakataas ang aming kamay, sumisid ko, Lord. Lahat, Panginoon, ay galing sa iyo. Malaking pag-aari dito, Panginoon, na ikaw lang ang aming ipagmamalahin. Dahil ikaw ay nasa aming, Panginoon, makukuha namin, mararating namin ang aming destiny. Pero papasalamat kami, ikaw po ang maging Panginoon. Ikaw po ang magmaneho ng aming buhay. Yes, God. Nadalangin namin, Lord God, nakataas dito, sumisimbolo na lahat ng pagpapala na para sa amin na yung taon dito sa mga taong darating ay handang-handa namin. Parang gamitin mo ang pagpapala namin. Gamitin mo ang buhay namin. Gamitin mo, Panginoon, lahat ng binigay mo sa amin para maging pagpapala kami. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas namin sa iyo lahat ng papuri sa Panginoon. Yes, God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.